Antonio Trillanes, kasabwat daw ng Quadcom. Patay tayo dyan. Ayan na po ang lumabas ngayong balita, no, na inilabas sa Net25 ng INC na merong isang intel report na pumasok sa kanila at A1 information na nagsiwalat nito. Ayon sa kanila, si Antonio Trillanes ay kasabwat ng Quad Committee na ito ang nagbibigay ng mga script upang magdugtong-dugtong ang mga isyong isinasampa nila laban sa ICC. Wala naman tayong alam naman natin na si Trillanes lang ang taong nasa likod ng ICC. Siya po ang nagsampa lang ng kaso laban kay Pangulong Duterte. Kaya pilit nilang binabagsak at itong Quadcom hearing na to ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon sa mundo ng politika. Dahil itong si Benny Abante at Dan Fernandez ay nagkaroon ng issue kahapon lang. Dahil pumutok ang balita na nagkaroon ng sabwatan sa pagitan ni Dan Fernandez at ni Benny Abante na kutsabahin si Grijaldo upang magsabi sa testimonya na panindigan ang mga sinasabi ni Royina Garma. Dito po nagsimula ang lahat. Kaya ngayon may sumabog pong balita na itong si Son Trillanes ay isa sa mga kasabwat ng Quadcom at napapabalita na ito daw ay nasa loob lang ng House of Representatives at nasa paligid lang nito. So, ang ibig sabihin, talagang itong sina Martin Romualdez at Marcos administration ay nakikipagsabwatan dito sa kagaguhan ni Antonio Trillanes. At lumabas pa nga dito na ang pagtakbo bilang mayor ni Antonio Trillanes sa lugar ng Caloocan ay isa lamang pagtatakip. Ngunit ito ay hindi makatotohanan, palabas lamang nila ito. Na itong si Antonio Trillanes ay walang pursige na tumakbo bilang mayor ng Caloocan. Para lang lumabas na si Antonio Trillanes ay busy sa pangangampanya. Matindi talaga. Talagang ginagago ang taong bayan nitong mga taong ito. At ang bayad pala nito ay manggagaling dito sa pamunuan ng tawag dito ng ang campaign fund. Yung campaign fund na gagamitin ni Antonio Trillanes ay malamang manggagaling dito sa Quad Committee, na kung saan ang pinaka-boss nito ay si Martin Romualdez. Alam na natin lahat ng ito, no? So, ang ibig sabihin talaga, ang information, at alam naman natin guys na ang Net25 ay ang Iglesia ni Cristo. Pinamumunuan po yan ng Iglesia ni Cristo ng ka Eduardo V. Manalo. So, siya po ang may hawak nito, kaya hindi po ito maglalabas ng mga maling impormasyon. Ibinalita po ito kanina sa ganang mamamayan ng Net25 kay Kajen. So talagang dito po nagkakaroon ng programa si Kong Rodante Marcoleta. At ang kasama nila kanina ay si kapatid na Benny Antiporda. Kaya nagulat si kapatid na Benny Antiporda dahil hindi niya daw nakikita si Antonio Trillanes dito sa kamera. Pero alam natin na talagang legit information ang ibinalita po ng INC dahil ang INC or ang Net25 ay hindi po yan maglalabas sa mga peking balita na isa po yan sa may paninindigan na station, no? Hindi po nila kayang bayaran yan. Kaya tawag dito talagang kinastigo kanina itong si Antonio Trillanes ni Nakajen. Talagang alam nila na ito talaga ang may pakana ng lahat. At napagtanto nila na simula ng issue ng ICC ay si Antonio Trillanes talaga ang nag-iingay. At alam natin na itong mga dilawan lamang naman kaya pala nakikita natin na puro mga dilawan ang nag-iingay. Laila de Lima, Chel Jokno, Nelly Corminares, sino pa ba ito, Kiko Pangilinan. Sila lang naman guys wala namang ibang mga mabibigat na tao ang nandito. At yun na nga ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sampahan siya ng kaso.
Pero po ano po ang nangyayari? Dahil alam nila na mababaliwala at matatagalan ang pagsasampa nila ng kaso, kaya ang ginagawa nila, pinupolitika na lang nila ng pinupumulitika sa pamamagitan ng Quadcom hearing na yan. Lumabas nga, di ba, kay Congressman Benny, kay Congressman Pulong na itong mga ito ay nababayaran at may bayad ang kada hearing nito, at pabiro pa nga sinabi nito na alam niyo ba kung magkano, at ang sabay-sabi nito na ay wag na, secret. Ngayon pong nabibigyan na ng linaw ang lahat sa mga kapalpakan na pinaggagawa ng Quad Committee. Ito na po ang simula, no? Ngayon po, ano pa po ang mukhang maihaharap nitong mga miyembro ng Quad Committee na ito, na si Ace Barber, Dan Fernandez, Paduano, at si Benny Abante. Ito po ay ilang araw na po silang laman ng social media dahil dito sa mga pinagagawang kapalpakan nitong Quad Committee na ito, no? So, sa tingin natin, wala na po, sirang-sira na po, at lusaw na po sila sa mga kagaguhang ipinaggagawa ng Quad Committee na ito. Ang Iglesia ni Cristo po, or ang Net25, ay isa sa media outfit na mapagkakatiwalaan. Hindi mo pa pwedeng i-debunk ang mga sinasabi nila dahil yung mga yan ay hindi nagbabalita ng mga kapalpakan at ng mga gawa-gawang chismis lamang. Ito ay may mga, kapag ito ay nagbalita, ay sila po ay may mga inilalabas na mga ebidensya. At yun nga, nasabi ni Kajen na sila ay nakuhaan pa daw ng camera at ng video itong si Trillanes na nandoon daw po talaga sa loob ng camera. So, subukan nilang i-debunk ang sinasabi ng Net25 at ng saganang mamamayan para malaman nila, kapag sinabi nilang hindi totoo, malalaman nila na may mapapatunayan ng INC o ng Net25 na meron silang hawak na ebidensya na makapagpapatunay at makapagsasabi na totoo ang inuulat ng Net25, na itong si Trillanes ay nasa loob ng kamera sa tuwing maghihiring ang Quadcom. So, ngayon pa lang po, ano po ang masasabi ng taong bayan sa pinagagagawa nitong mga ito? Sa mga kagaguhan at pagpapaikot at pagpapabagsak sa mga Duterte na wala namang basihan, at inako naman ng Pangulo at sabi pa nga ng Pangulo na anuman ang kanyang pagkakamali ay pagkasasala ay siya po ay hindi naman perpekto, pero malaya siyang harapin ang anuman ang akusasyon na idudulog laban sa kanya. At ang sabi pa nga ng dating Pangulo ay magsampa ng kaso laban sa kanya, pero hanggang ngayon po wala naman pong nakasampa na kaso dito sa Pilipinas. Kaya mag-antabay tayo dito, guys, sa mga nangyayari sa issue ng ating lipunan. Hindi na po maganda ang itinatakbo ng gobyernong Marcos. Ito po ay panggigipit, pangaharas sa mga kalaban nila sa politika. Huwag po nating pabayaan na ganito ang maging takbo ng ating gobyerno. Hindi po ito naaayon sa sistemang pampolitikal ng Pilipinas, na kapag hindi mo kaalyado ang isang politiko ay babakbakan mo na hanggang sa pabagsakin mo na hanggang sa ito ay hindi na makabangon pa, dahil alam mo na sila ay magiging threat sa pagtakbo mo sa posisyong iyong ininanais. Sana huwag pong magpatuloy ang ganitong atake, no? Hindi po ito makakatulong sa bansang Pilipinas.